Indeed, the Lord is holy. At ang kabanalan ng Diyos ay marapat na seryosohin ng mga tao. At ang isang pagseryoso diyan, yung paggawing banal ang kanyang mga katuruan. Natatakot po ang mga tao sa mga krisis sa buhay. But crises do come and crises happen. Ano po ang matatawag natin na isa sa mga best insurances available? At yan ating pagbubulay-bulayan, treating God holy and treating what is holy to Him as holy to us. And that is the best insurance. Amang Diyos, salamat sapagkat kayo banal, meron kaming maring tularan, at dahil kayo banal, maring yung punuin ang aming mga kakulangan. Patuloy nyo kaming linisin, patawarin sa aming mga kasalanan, O Diyos. Ibabaan nyo ang aming puso kung kami nagmamataas. Turuan nyo kami na sumamba sa inyo. Lumuluhod kami sa iyong harapan, O Diyos. Ang aming puso ay nagpapasakop sa inyo at humihingi kami ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas. Nawa ang iyong mga salita ay yung buhayin sa aming puso, mag-alab sa aming dibdib, at magkaroon ito, Panginoon, ng panibagong buhay sa pang-araw-araw naming paggawa, pagkilos, at pakikasalamuha sa isa't isa, lalong-lalo sa pakikitungo sa inyo. May your words empower us and heal us, and may your words, O God, be the light in our path. Teach us. We seek your truth. Liberate us, empower us to be more and more like you. Allow us, O Lord, to look into your holiness, to hear your words, to see your face. Use your servant as your instrument. Bless your people. Speak to us. Father, we ask you, also asking you, Father, to protect us from lies, from falsehood, from ignorance, from the darkness of mind. And we ask you to protect us even from the work of evil men and evil spirits. May you take care of our loved ones who are not with us right now. And may you bless and reward everyone who is seeking you today. In the name of Jesus we pray. Ang mga crisis po ay hindi na iiwasan. Akala natin ngayon lang yan, akala natin sobrang mabigat sapagkat kaharap natin sa present. Pero halos ang lahat ng mga henerasyon ay humarap sa napakaraming krisis. And what do people like and what do they need to have against any crisis? Ano nga ba talaga ang gusto ng tao para harapin niya ang mga krisis ng kanyang buhay? One is overflowing blessings. Yan ang gusto ng tao. Gusto ng tao ng kasiyahan na maisip na kahit pa magkakaroon ng tagsalat, magkakaroon siya ng pagkain. People like food in spite of crisis. People like overflowing blessings in terms of clothing. That in spite of all the deprivation that can happen, people want to be clothed properly and sometimes even beautifully. People want assurance of things, very especially in this very financially oriented civilization. People want a lot of money. People like protection from attack of destroyers. Kahit na nagkakaroon ng inflation, kahit na nagkakaroon ng crisis, nagkakaroon ng economic problem, ang mga negosyante gusto pa rin nilang tumubo. Kahit nagkakaroon ng global warming, nagkakaroon ng mga baha, mga tornado, ang mga magsasaka, gusto pa rin nila talagang umani ng itinatanim nila. People like protection from attack of destroyers, and people like protection from misfortune. Kaya napakaraming mga tao ay kung ano-ano ang ginagawa para lang iiwas ang sarili nila sa malas o para magkaroon sila ng tinatawag nilang swerte. May mga spiritual na taong ayaw ng ganyang mga salita. Meron namang dahil sa kanilang pagiging spiritual, kung ano-ano ang pinaniniwalaan nila at iniiwasan para sila ay magkaroon ng magandang kapalaran. In times of crisis, very especially, people like special treatment from God. People like protection from God. Gusto nila ma-assure na kahit nagugutom ang mundo, ang sambahayan nila hindi. Na kahit na bumabaha ang buong planeta, sila ay lulutang parang si Noah. Gusto nila na kahit anong tagsalat at tagutumang mangyari, aalagaan sila ng Diyos. People like protection from loss of income, from loss of investments, and even loss of profit. Wala pa yata ako makikitang tao na ayaw yung mga bagay na yan. Gusto natin may protection. Gusto natin may assurance. Gusto natin merong insurance. What people can do to avoid crisis, therefore? What can people do to avoid poverty and loss? We will refer to the prophet Malachi, kung ano ang kanyang hatol, kung ano ang kanyang payo, kung ano ang kanyang prescription
para makamit yung mga tinanggap na bagay na yun na gustong-gusto ng mga tao. Protection from loss, protection from misfortune, in spite of all the trouble. Si Malakay po ay nag-prophesy, naghayag nung mga panahon na 516 before the Christian era. So mga halos kalahating libong taon bago si Kristo ay naglakad sa balat ng lupa, nagturo itong si Malakay. Noong mga panahong yun ay naitayo ng muli ang pangalawang templo ng Israel sapagkat ay nasira at itinayong muli. Subalit may problema ng panahon ni Malakay or si Malakias, laganap ang pag-abuso ng mga tao sa isa't isa. Laganap ang kabulukan or corruption. Even the priesthood was very corrupt. And there was a great problem in the society of Israel. Ang mga mamamayan ay hindi na nag-iikapu. The people were not doing their sworn duty, obligation to the temple. At ang mga utos ng Diyos ay binabaliwala. At itong ating pag-aaralan, ng ating panalangin, kapulutan natin ang aral sa pagharap sa krisis. Malakay 3:6-12. Ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at siniway ninyo ang aking mga kautusan. So ipinapakita dito ni Yahweh yung pagkakaiba niya sa mga tao. Sabi, alam niyo kung ba't lang kayo nabubuhay pa? Kasi hindi ko binabawi ang aking salita. Ang mga pangako kong binitiwan sa inyong mga ninuno, tinutupad ko pa rin. Pero kayo, katulad din kayo ng mga ninuno ninyo, hindi nyo tinutupad yung usapan. Ako na lang ang nag-iisang tumutupad dito. At dahil lang doon, kaya kayo yung mga buhay pa. At ipagpatuloy natin, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? In other words, nagmamaang-maangan pa ang mga Israelita, tinatanong nila, paano ba kami tumalikod? At pag nalaman namin yun, di malalaman namin kung paano kami manunumbalik. Kasi ang pangako ng Diyos, bumalik kayo sa akin, makikipagbalikan ako sa inyo. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Ngunit, hindi. Pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Yun pala ang topic nito, tithes and offering. So yung mga ayaw makinig, tumayo na at umuwi. No? Ngayon, yung gusto ng insurance, yung gusto na maligtas sa mga krisis, mabigyan ng pabor ng Diyos kahit na nagdidilubyo ang mundo, manatili kayo dyan makinig. Dahil itinuro ni Malakay kung paano. At alam naman ng marami na sa atin yan eh. So nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan, mga taksil kayo, ako na lang ang natirang faithful. May usapan tayo, di kayo tumutupad. Kaya lang kayo hindi pa nalilipol dahil tinutupad ko pa rin ang pangako ko. Pero gusto niyong ma-ensure, makipagbalikan kayo sa akin. Paano naman po kami nawala? Sabi, ninanakawan niyo ako eh. Hindi pa ba pagtalikod yan sa akin? Sabi ng Diyos. Paano naman po namin kayo nanakawan? Diyos kayo. Sa inyo mga ikapo, hindi kayo nagtatithe. Hindi kayo nag-o-offering, mga magnanakaw. Sabi ng Diyos. Sabi ng mga Hapon, mga dorobo. Malakay 3:6-12, ipagpatuloy natin. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ang mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito isasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakain naman nirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isa ito sa mga popular na mga chapters ng Bible. Laging itinuturo, lalong-lalo na kung ang mga tao ay nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin sa tahanan ng Diyos. Because God does not change, God was saying that His people do not get totally destroyed. Because God gives His word and God gives His promises. And the Lord was saying people must return to God to avoid crisis. Yun pala, para hindi kadapuan ng dilubyo, people must return to God
which means people must not rob God. Hindi lang ang pagnanakaw sa Diyos, ang pagtalikod sa Diyos, marami pang iba. Pero ito ang pinag-uusapan sa Malakay chapter 3. Itong paraan ng pagtalikod na ito na talamak sa bayan nung panahon na yon at sa maraming panahon. Yung palang pagnanakaw sa Diyos, robbing God is being equated with turning away from God. Kahit ka pala dasal ng dasal, hallelujah ng hallelujah, attend ng attend, pero ninanakawan mo ang Diyos, hindi ka matapat sa iyong mga ikapu at sa iyong mga paghahandog, tumatalikod ka pala nun sa Diyos. Ganon pala ang tingin ng Diyos doon. Robbing God means being unfaithful with one's tithe and offering. So ano po ang hatol ng Diyos? Bring the whole tithe into God's house. Marami pang magtatanong, Pastor, sa net po ba o sa gross? Mga tanong na gusto kasi magpalusot. Yung kung ano ang mas mababa, yun ang i-apply. No? Mga sari-sari. Paano po yan? Nagbibigay ako ng pambili ng gamot ng tiya ko. Ibabawas ko po ba yun sa tithe? Di ba? Ang tanong, God's house ba yung bahay ng tiya mo? No? Ano ba yung kinoconsider niya na God's house? The church, the temple. No? Na doon ginagawa ang mga pagkain na ipapakain sa sambayanan, spiritual food. Yun ang kusina ng Diyos. Doon pinapakain ng mga tao ng spiritual food. Yun ang dining room ng Diyos. Doon hinaharap ang mga taong na mga problema. Doon sila pinakikitunguhan. Doon sila pinapayuhan. Yun ang sala, receiving room ng gawain ng Diyos. Kaya sabi, bring the whole tithe. Hindi kapra-kapraso, hindi konti-konti. Because it is in the work of God that the ministry and the work of God is done. So nakikita po natin yan na napakalinaw. Sabi sa Levitico 27:30, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Of course, this is talking in an agricultural context. If you are trading, you know what your tithe is. If you are into another form of livelihood, you know what your tithe is. So ano daw ang pwedeng gawin ng mga tao para iwasan yung mga dilubyo? Yung pag may tanim sila, nalalaglag yung bunga, hindi pa umaani. Sinasalanta ng mga insekto, ng mga peste, ng mga bagyo. Yung trabaho sila ng trabaho, wala namang mangyari. Sikap sila ng sikap, hindi nagbubunga ang kanilang mga pagpapagod. Ano daw dapat gawin? Give appropriate offerings. So that there will be food in God's house first. Nehemias 13:12, dahil dito, ang lahat ng mamamayan ng Huda ay muling nagdala ng ikasampung bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak, langis, etc., etc. Nung nilikha ang bayang Israel, ay may kontrata. In fact, better than a contract, may covenant. Nung po ang bayang Israel ay alipin pa sa Ehipto, nakipagkontrata sa kanilang Diyos. Ilalabas ko kayo dyan sa pagiging alipin, palalayain ko kayo, dadalin ko kayo sa lupang ibibigay ko sa inyo, magiging isang bayan kayo, pero ako ang kikilalanin ninyong Diyos. Ako ang Diyos nyo, hindi iba. Kasi ako ang maglalabas sa inyo sa slavery. Kaya lagi sasabihin ng Diyos, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, the land of slavery and misery. Then, first commandment, you will have no other gods before me. You see, it's part of the contract. No? Kahit ngayon, may mga tao na slaves, hindi sa Egypt, sa sarili nilang Egypt. Pinalaya ka ng Diyos, binigyan ka ng buhay na muli, binigyan ka ng pag-asa, binigyan ka ng lakas, pinagaling ka sa iyong karamdaman, binigyan ka ng karunungan, binigyan ka ng laya na maghanap buhay, may usapan din kayo ng Diyos. Siya ang magiging Diyos mo at ikaw ay susunod sa Kanya. It is a contract. Better than a contract, it is a covenant. Now, contracts have stipulations. May mga detalye ang mga kontrata, may usapan, itong gagawin mo, itong gagawin ko, itong gagawin mo, itong gagawin ko. Magde-deliver ka, magbabayad ako. Pag late ang delivery mo, may multa ka. Laging may ganon. At isa sa usapan dyan, bibigyan kita ng hanap buhay, bibigyan kita ng buhay, pero magta-tithe ka sa akin. Mag-o-offering ka. Yun ang usapan. At lagi na't ang tao, pag nagkakaroon na, lumilimot. Marami nga mangungutang, di ba? Pag napautang mo na, nalimot na ang utang. Ayaw nang magbayad. Samantalang,
ang pagpapautang, kahit hindi nilinaw saying, magbabayad ka ha, magbabayad ka, kahit yung malinaw na malinaw yon, meron pa rin hindi nagbabayad. Ngayon, may mga nagpapautang, hindi naman ganun ka tigas ang muka, hindi naman sasabihin saying, magbayad ka, kailan ka magbabayad? Hindi naman ganon. Pero basta pinautang ka, kasama sa usapan yun, magbabayad ka, kahit hindi verbalize. It's part of the contract. Kaya meron ako isang kaibigan, napakatalino sa pagpapautang at tuturuan ko kayo. Ewan ko lang, kung gusto niyo magsinungaling ng konti, bahala kayo. Pero ganitong style niya. May uutang sa kanya. Nahihiya naman siya sabihin, kailan ka magbabayad? Di ba? Magbabayad ka ba interest? Nahihiya siya. So sasabihin niya, walang-wala ako pero iuutang kita sa tiya ko. Pero yung tiya ko may pagkaswitik. Gusto niya pag nagpautang siya, clear kung kailan ka magbabayad at magbibigay ka ba ng interest o hindi. So, hahanap kita ng mautangan, pero kailan ka magbabayad? Papaalalahanan kita pag magbabayad ka na, ha? So, ito namang sabi, sige, ganun ako magbabayad. Pera lang naman yung ipapautang niya, pero clear kung kailan magbabayad. Pagka bisperas na ng bayaran, sabi niya, hoy, bayaran na bukas, ang tiya ko basungit, nasa na ang bayad? Yung hiya niya para maningil, nalampasan. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo gamitin yung technique na yan. Kasi tayo naman napakasobrang babait, nagpapautang ka na, ayaw mo pang magtanong, kailan ka magbabayad? Yun naman nangungutang, saksakan ng kapal, hindi pa siya magsabi kung kailan siya magbabayad. Ikaw pa to ngayong nakikiramdam. Di ba? Very ungodly way to treat people who help you. But going back to the relationship between God and man, there is a covenant. Binuhay ka ng Diyos, pinalaya ka, pinakikilos ka, may usapan, dapat ka mag-tithe. Dapat ka mag-offering on top of the tithe. And this follows the principle of planting first before harvesting. Of giving first before receiving. Sabi, dalhin nyo ng buong buo ang inyong maikapo at subukan nyo ako. So, magdala ka muna bago ka manubok. Hindi sabihin mong, i-bless mo muna ako bago ako mag-tithe. Hindi Sabi, mag-tithe ka muna. At nang malaman mo kung tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. At alam nyo, napakarami kong kilala, sobrang magpatotoo sa katotohanan na yan. Talagang totoong-totoo, subok na subok. Kawikaan 24. Ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Siyempre, hindi ka nagtanim, malangan namang umasa kang umani. Pwede mong i-apply yan sa agriculture, pwede mong i-apply yan sa iyong social life, at lalong-lalo pwedeng i-apply sa ating relasyon sa Diyos. Lucas 6:38, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Pero aling nauna, ikaw, magbigay ka para kabigyan. Sabi mo, bakit ako mauuna? Diyos siya. Ang totoo, nauna na siya. Nung isinilang ka sa mundong ito, nauna na ang Diyos na nagbigay sa iyo. Because you were born with nothing. You brought nothing into the world, and you cannot take anything out of the world. So anything that is in your body, in your house, in your pocket, in your wallet, in your bank account, anything in your name, is only God-given. Kasi wala ka namang bit-bit no ipanganak ka . So nauna na rin talaga siya. Ikaw ngayon ang mauuna na magbigay. Yun naman para bigyan ka uli, sabi niya. At yun ay pagtanaw din ng utang na loob at pagkilala na may Diyos ka na kinatatakutan, minamahal, iniibig, that there's a God you surrender to. Alam niyo si Al Capone, yung isang napaka-notorious na kriminal sa Amerika, hindi nila maipakulong dahil napakagaling lumusot. Naipakulong yan sa issues ng tax evasion. Napakababaw na krimen considered sa napakarami niyang mga ginawang masama, pero doon siya na ipakulong. Tax evasion. Gobyerno lang yan ng Amerika. Nagpakulong kay Al Capone dahil sa tax evasion. Ano sa palagi niyo ang gobyerno ng Diyos? Kung papaano magbibigay ng katarungan doon sa mga umiiwas, tuparin ang usapan. Usapan yan . Ayaw mong makipag-usapan sa Diyos, itapon mo lahat ng yung tinatangkilik, lahat ng tinanggap mo sa Kanya mula noon, magsimula ka ng zero. Dahil usapan yan . Now, God promised results. And what were the promises? Overflowing blessings.
Napakalakas ng mga pangungusap yan. Sabi ng Diyos, subukan niyo ako kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at tapunan kayo na kutakot-takot na grasyang hindi niyo mapagkasya sa inyong mga lalagyan. Kaya ba ng Diyos yun? Siyempre. God promised prevention of pestilence, damage to crops or equivalent, damage to livelihood. God promised prevention of misfortune. Kasi hindi naman kung masipag ka, it follows na may aanihin ka eh. Hindi naman lahat ng namumuhunan tumutubo. Hindi naman lahat ng nagtatrabaho may naiuwing sweldo. Marami nga, OFW, may contract eh, umuwi din dito, hindi rin pinasweldo na 1 taon, ginutom pa. Hindi lahat ng pagsisikap ay nagbubunga. Kailangan mo ng blessing mula sa langit para ang pagsisikap mo ay magbunga. These are exactly what people want to have against crisis. Protection. Kailangan ng tao. Natatakot kayo sa krisis? Napakarami ngayon, ninenervyos. Unahin yung makipagkasundo sa Diyos. Dahil kung natutuwa sa iyo ang Diyos, may makakapigil ba sa Kanya na pagpalain ka? Ngayon, kung hindi natutuwa sa iyo ang Diyos, kahit magsikap ka, may makakapilit ba sa Kanya na pagpalain ka kung ayaw Niya? Kaya ang inuuna dapat ng tao, hindi yung pagiging wise, hindi yung pagiging tuso. Ang unahin mo, bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Kasi pag natutuwa siya, i-blow out ka. Mahirap ba sa Kanyang gawin yon? Ituloy po natin yung Malakay, chapter 3, verses 13 to 18. Dalawa kasi ang hinanakit ng Diyos sa tao. Yung hindi sila nagbibigay ng tithes and offering. May pangalawa pa. Masasakit ang sinasabi niyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Kita nyo, may drama din ng Diyos ha. Nagdaramdam, nasasaktan, naghihinanakit. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Yan ang sinasabi ninyo. Kaya ako nagtatampo sa inyo. Lingkod ako ng lingkod sa inyo, nilikha ko kayo, dasal kayo ng dasal, sagot ako ng sagot. Tapos sasabihin nyo, walang saysay maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa Kanyang mga utos? Sabi ng mga tao. O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Sabi ng mga tao. Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Yun ang hinanakit ng Diyos sa mga tao. Nagsasalita kayo na masasakit tungkol sa akin. Sinasabi nyo na be-bless yung mga wicked. No? Sinasabi niyo walang kwenta na maglingkod. Kasi pag lingkod ka ng lingkod, lumiliit lang ang kabuhayan mo, hindi kayo mayaman, hindi ka nagkakakotse, hindi ka nagkakabahay. Mabuti pa yung mga corrupt, mabuti pa yung inuuna yung mga sarili nila, umuunlad. Yan ang reklamo ng mga tao noon at reklamo rin ng mga ilan ngayon. Kaya napakalaking krimen po, yung ang mga masama sa lipunan hindi napaparusahan, yung magnanakaw hindi nakukulong, yung mga gumagawa ng mali hindi napaparusahan kasi nagkakaroon ng negative lesson to people that crime pays. That's why crime should not pay. And the people of God should not allow criminals to go scot-free. Ninakawan ka na, ginahasa ka na, siya pa tong masigla at masaya, ikaw tong kawawa. This is not the way of God. Ang problema lang doon sa mga tao nung panahon na ito, hindi nila nakita na temporary lang yan, yung pagpapasarap na yan ng mga gumagawa ng masama. Kasi gising ang Diyos buhay ang Diyos. Alam niya yan. At sinasabi nga sa New Testament, their hearts are fattened for a day of slaughter. Yung mga nagtatabaan ng mula sa kasamaan, pinapataba lang sila dahil para pag kinatay sila, maraming mantika. No? Hindi dapat kainggitan. Pero ipinaghihinanakit ng Diyos ang kanyang bayan na iinggit sa mga masama na mapera. Naiinggit sa mga tumalikod sa paglilingkod sa Diyos at ang inatupag, ang sarili lang nilang pagpapayaman. Naghihinanakit ng Diyos, bakit nyo sinasabi yan na walang saysay maglingkod sa akin? Bakit pinapalabas nyo akong walang kwentang Diyos? Verse 16, pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. So may dalawang tropa. Yung mga walang galang na sinasabing walang kwentang maglingkod sa Diyos, mabuti pa yung hindi naglilingkod, nagkakapera. At may kabilang grupo, yung may mga may galang. Malakay 3:13 to 18, continued. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. So nakikinig ang Diyos sa mga usap-usapan niyan, bulong-bulungan sa mga gilid-gilid, no? Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan.
Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Sabi niya sa anghel, ilagay mo sa computer ang mga pangalan ng mga taong yan, ha? Itong mga sa kabila ng lahat, hindi sila nagsasalita ng masakit laban sa akin, laban sa paglilingkod sa akin, at hindi nila ikinasasama ng loob na mas umasenso yung masasama kaysa sa kanila. Ilista ang mga pangalan ng mga ito. May kakalagyan ang mga taong ito. You know, God is a fastidious record keeper. Even the idle words we say are all recorded. Ha? Sabi nga sa New Testament, pati bilang ng inyong buhok alam sa langit. Kung ilan ang nalaglag sa unan nyo kaninang umaga, sumama sa shampoo nyo kanina, bilang. Mahilig magbilang ang Diyos. May isang ang buong chapter sa Bible ang tawag, Numbers. Di ba? Mahilig siya dyan. Sabi, itong mga daldalerong, itong masasama ang tabas ng bibig, ilista rin yan, ha? May kakalagyan sa akin ng mga yan. Meanwhile, yung mga magaganda magsalita, verse 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ko ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Kung may distinction pala ang Diyos sa mga tao, it's not between black or white. It's not between rich or poor. It's not between male or female. It's between those who serve Him and those who don't. Ilista niya mga yan. May araw ng pagtutuos. God is God of justice. He will reward the good and punish the bad. So ano pa daw ang sinasabi ng mga yan? What can people do to avoid such crisis? Do not talk ill of God. Do not say harsh things about God. Do not regret having served God. Do not regret serving and obeying God. And very, very, very importantly, do not envy the ungodly. Kuminsan may mga naglilingkod sa Diyos, naiinggit sa kapitbahay, lumalaki ang bahay. Ito namang may bahay ng pastor, walang bahay. No? Nangyayari kuminsan. Kaya dapat mo nang alagaan yung mga pastor mo, magkabahay naman yan, ang hindi lang yung wife niya, laging inggit na inggit. Hoy, mabuti si pare, lumalaki na yung bahay, may extension na. Tayo dito pa rin nakatira sa Tupperware. Yung mga binibigyan kuminsan natin ng maraming paraan para manibugho yung mga workers kasi they are not supported well. No? We are not kind to them. Although that is not an excuse, but human beings find excuses to complain. So we should minimize those excuses by being very supportive. At yun nga yung reklamo ng Diyos. Hindi kasi kayo nagtatithe, so there is no food in my house. My workers are hungry. My workers are deprived. Sabi niya, dapat gawin ninyo ang inyong tungkulin. No? So yung mga nagsasabing ayaw ng Diyos, napapakinggan niya. Yung mga nagsasabing walang mangyayari sa inyo dyan sa church. Walang mangyayari sa yung ministry. Tingnan mo ako, may kotse na ako, ikaw wala pa. May mga ganyan mga hudas eh. No? Ginugulo yung isip ng mga naglilingkod, iniinggit ng mga material things. And Malachi and God are one in saying that this is a very, very bad form of turning one's back on God. Because this will incur God's wrath. So what can people do to avoid crisis? Serve God. Makinig kayo mabuti mga kapatid. All work is service to God. All good work is service to God. Okay? Sastre ka, it's not serving God. No? Musician ka, kung saang lugar, that is serving God. Agriculturist ka, that is serving God. Dahil lahat ng trabaho na yan, nasa classification ng creation. Pero may mga trabaho na mas diretsahan ang intensity ng paglilingkod sa ministry ng Diyos. Meron indirect, no? Meron mga direct. Yung talagang nasa full-time ministry, napaka-direct ng kanilang paglilingkod. Meron naman indirect, lahat naglilingkod. But you must know that there is a difference in intensity, no? Meron naman mga full-time na sa work ni Lord, magpa-part-time pa. Meron naman, worker na sa church, totally tatalikuran pa yung work para maglingkod sa ibang templo, para maglingkod sa iba. Although that is not ungodly, but the intensity of direct service in ministry is minimized. It is greatly lessened.
So nagsaserve ka sa God, hindi ka dapat mainggit sa, uy, mabuti pa yung isa, nag-resign na siya sa church at ngayon ay sumasayaw na siya sa cabaret at mas malaki ang kita niya. Bakit ka naman maiinggit doon? Ito ang sinasabi ng Diyos, ba't kayo naiinggit? Nakakapagdamdam kayo Parang sinasabi niyo walang kakwenta-kwenta mag-serve sa akin Diba? Napakadali niyong mabulag sa mga konting bling-bling. Ay, marami na siyang bling-bling, nakakainggit na siya. Diba? Sabi, bakit kayo ganyan? Anong palagay niyo sa akin? Hindi ako marunong magtala, hindi ako marunong mag-record, hindi ako marunong magbigay ng gantimpala. So what can people do to avoid crisis? Be and stay righteous. In spite of, in fact, because of the bad days. Sasabihin ng iba, mahirap ang buhay ngayon, kailangan wais. Ibig sabihin, yung lalamang ka ng konti, you will cut corners. Mga kapatid, huwag kayong matutukso doon. Dapat sasabihin nyo, ang hirap ng buhay ngayon, kailangan mas godly tayo. Kasi ang Diyos, kung pagpapalain ka, ano man ang hirap ng buhay, ano magagawa sa iyo ng mundong ito? Kung gusto ng Diyos na kupkupin ka. Huwag tayong matutukso na dahil mahirap ang buhay, papasamain natin ang ating pamamaraan. Lalo mo lang kakalabanin ng Diyos. Umasenso ka man, panandalian, fake, dahil merong day of reckoning. What is the result of pleasing God? God will spare His people from crisis. And God will treat His obedient people differently. Sabi niya, makikita ninyo ang pagkakaiba kung paano ko itatrato yung mga makadiyos at hindi. Isang halimbawa na lang, nasa Exodus 10:21 to 23. Nag-brown out ang buong Egypt. May generator sa Goshen, yung tahanan ng mga Israelites. Sinabi ni Yahweh kay Moses, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim ang buong lupain sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto, maliban sa tirahan ng mga Israelita. Nakita ninyo? Nagdilim ang buong bayan, pero yung langit may butas ng konti yung madilim na ulap, sumungaw at pumasok ang liwanag, ang tinamaan lang yung lugar na tinitirhan ng mga Israelita. Anong dilim-dilim kung gusto ng Diyos na paliwanagan ang lugar mo? Anong gutom-gutom kung gusto ng Diyos na buhayin ka? Ang unahin ng tao, sundin ang kalooban ng Diyos. Huwag mainggit doon sa mga inuuna ang sarili para lang paluwagin ang kanilang mga pagnanasa. You want safety? You want security against crisis? Against hunger? Against misfortune? Against loss? You need the best insurance. And the best insurance is God's pleasure. It is not to say that you must not work in a practical way. Sa isa nating mensaheng na i-deliver na, nagbigay na tayo ng mga katuruan kung paano iiwasan ang krisis. And that is do what is practical. We have said plant, invest, do good, work, save, conserve. Yan yung nauna na nun, practical. Ngayon, binibigyan natin ng panibagong balanse yan. May kakambal yan. Dapat ginagawa mo on one hand yung tama, at pangalawa, you must always please God. Please God. Because one will never be enough without the other. You must please God. No? Walang garantiya ang buhay. Kahit gawin mo lahat yung one, work hard, invest, save, everything, there is no guarantee that you will succeed. Mangangaral, Siyam 11. Ecclesiastes 9:11. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito, sabi ni Solomon. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na hindi lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Sabi ni Solomon. So huwag kang magyabang na kaya mo yan, meron kang kapital, meron kang ganito. No. Kailangan ang lahat ng pagsisikap. Kailangan talagang gawin yan. Pero may kakambal na pagsuko sa Diyos. Pagsunod sa kanyang mga utos. Pagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Kasi kung minsan pag sinabi ng mga tao, you must be practical. Ang ibig sabihin nila, you must be selfish. You must be a hoarder. No? Kailangan mag-ipon ka na mag-ipon dyan, huwag ka magbigay. You must not give away.
Kadalasan yan ang ibig sabihin ng sinasabi lang, be wise, be practical. That is wisdom to men, but foolishness to God. Unang Korinto 3:19 hanggang 20. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. At unang Korinto 2:14, sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yon. At di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So pag hindi mo nakikita yung logic na pag nagtatithe and offering ka, nagsaserve ka kay God, mabibless ka, ibig sabihin, wala ka nung spiritual wisdom. Kailangang hingin mo sa Diyos para makita mo yung hindi mo makita. Sapagkat kung ang nakikita mo lang ay kayang makita ng mata, isa yung napakalaking kabulagan. If only what you can see is what can be perceived by the eye, then you are blind. Because there is so much more than what the eye sees. There is so much beyond what is tangible. There is a world beyond, beneath, and behind the material world. Kaya ang sinasabi, our battle is not against flesh and blood, but against principalities, against powers in the air. What you see as a material object is only a physical representation of a much more powerful spiritual reality and equivalent that is invisible to the naked eye. We must have the spiritual eyes to see things that really matter. So ang ibig sabihin lang yan, huwag laging makinig sa common sense. Huwag laging makinig to what is wise and practical if that goes against the wisdom of God. Obey God's wisdom rather than men's wisdom. You want security against crisis? Faithfully give your TOS, tithe, offering, and service. Stay righteous. Do not talk badly about God and serving God. Huwag mong pagmukhaing hangal yung mga naglilingkod sa Diyos at ikaw na hindi naglilingkod, mukha matalino. Kinamumuhian yan ng Diyos. Huwag mong inggitin yung mga naglilingkod sa Diyos na wala mga bling-bling na suot-suot mo. Dahil kaya ka lang nagkaroon, tumalikod ka sa iyong ministry. Hindi yan ipinagkakapuri, yan ay ikinakahiya. Talk well of God. Talk well of serving God. And we must continuously progress in giving. Give more and more, not less and less. We must progress more in our service. Serve more and more, not less and less. Giving to God's house is not an advertising budget of a company. Alam nyo, ang isang pagkakamali ng maraming kumpanya, pag lumiliit ang income nila, tinatanggal nilang advertising. Inaalis nila yung promotion. Ang hindi nila alam, what could save their company is good advertising and promotion in times of crisis. Na yung mga tao, yung konti nilang pera, namimili na lang sila kung alin ang bibilhin, you need their attention. You need their loyalty, so they'll continue to buy your product or service. Pero ang kinang mga kumpanya, inaalis nila agad advertising, ang tingin nila doon luho. That is suicide. Anong application niya sa buhay natin? Humihirap ang buhay. Yang unang inaalis ng iba, ang offering at tithe. Yan ang suicide. Dahil lalo kang nawala sa pabor ng Diyos, naghihirap ka na nga, tatalikod ka pa sa responsibilidad mo sa Diyos. Anong gusto mo? Talikuran ka na ng Diyos ang buong buo. Kasi sabi niya, tinatalikuran niyo ako, bumalik kayo sa akin, makikipagbalikan ako sa inyo. Give your tithe and offering, full, sabi niya. At subukan niyo ako. Nagdududa ba kayo? Sabi niya, subukan niyo. Subukan mo lang naman nang malaman mo. Diba? Paano mo malalaman, hindi mo sinusubok. So, mali ang ginagawa ng iba. No? Kitang-kita mo kung minsan, lalo mga enrollment, June, halos walang mag-tithe and offering. No? Dahil enrollment. No? Tuloy din naman yung gastos ng church. Kitang-kita mo yan. Pag magpapasko, nagte-13 month pa yung mga tao, hindi naman nagdo-double yung, yung collection. So, ibig sabihin, yung mga nakaka-13 month pa, hindi sila faithful. Dahil dapat na-double yan Di ba? Ang dali-daling makita yung numbers. Kitang-kita mo yan. Yung mga sa church, pag dumadaan na yung basket, isa maglalagay 2 ligtang, isa maglalagay 3 ligtang. Diba? Pero lahat yan, paglabas, blessed na blessed ako.
Ikaw na lang ang na-bless, hindi ka na naging blessing. Pwede ka bang pumunta sa restaurant, kakain ka, busog na busog ako, tapos lalabas ka, libre? Di ba malaking kahihiyan yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Huwag magmaang-maangan, di ba? Kaya naman yung nagwa-wise-wisean dyan, kulang at kulang din. Sila rin yung lagi nagdarahop. Kakalabanin mo ang Diyos, mananalo ka ba dyan? So if you cannot be holy, at least be wise. Sumunod ka na lang kung kalabanin ng Diyos. At huwag na huwag mong pagsisisihin yung mga naglilingkod ng full-time. Lingkod ka ng lingkod dyan, walang mangyayari sa'yo. Yan ang mga mensahero ni Satanas. Ginugulo yung mga naglilingkod. At tingnan mo ng buhay nila. Huwaran ba? Talaga bang napakaganda na narating mo sa buhay? Di ba? Dapat yan iniisip. Security against crisis? Please God. It is your best insurance. Diyos namin sa langit, nawa po, bigyan nyo kami ng karunungan na maunawaan ang mensahe nyo para sa bawat isa sa amin. Humihingi kami, Panginoon, ng personal message. Turuan nyo po kami. Makipagdiig tayo sa Diyos at humingi tayo ng mga personal na katuruan tungkol sa mga bagay na atin nadinig. Indeed, the Lord is holy. At ang kabanalan ng Diyos ay marapat na seryosohin ng mga tao. At ang isang pagseryoso diyan, yung paggawing banal ang kanyang mga katuruan. Natatakot po ang mga tao sa mga krisis sa buhay, but crises do come and crises happen. Ano po ang matatawag natin na isa sa mga best insurances available? At yan ating pagbubulay-bulayan, treating God holy and treating what is holy to Him as holy to us. And that is the best insurance. Amang Diyos, salamat sapagkat kayo banal, mayroon kaming maring tularan, at dahil kayo banal, maring yung punuin ang aming mga kakulangan. Patuloy nyo kaming linisin, patawarin sa aming mga kasalanan, O Diyos. Ibabaan nyo ang aming puso kung kami nagmamataas. Turuan nyo kami na sumamba sa inyo. Lumuluhod kami sa iyong harapan, O Diyos. Ang aming puso ay nagpapasakop sa inyo. At humihingi kami ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas. Nawa ang iyong mga salita ay yung buhayin sa aming puso, mag-alab sa aming dibdib, at magkaroon ito, Panginoon, ng panibagong buhay sa pang-araw-araw naming paggawa, pagkilos, at pakikasalamuha sa isa't isa, lalong-lalo sa pakikitungo sa inyo. May your words empower us and heal us, and may your words, O God, be the light in our path. Teach us. We seek your truth. Liberate us, empower us to be more and more like you. Allow us, O Lord, to look into your holiness, to hear your words, to see your face. Use your servant as your instrument. Bless your people. Speak to us. Father, we ask you, also asking you, Father, to protect us from lies, from falsehood, from ignorance, from the darkness of mind. And we ask you to protect us even from the work of evil men and evil spirits. May you take care of our loved ones who are not with us right now. And may you bless and reward everyone who is seeking you today. In the name of Jesus we pray. Ang mga crisis po ay hindi na iiwasan. Akala natin ngayon lang yan, akala natin sobrang mabigat sapagkat kaharap natin sa present. Pero halos ang lahat ng mga henerasyon ay humarap sa napakaraming krisis. And what do people like and what do they need to have against any crisis? Ano nga ba talaga ang gusto ng tao para harapin niya ang mga krisis ng kanyang buhay? One is overflowing blessings. Yan ang gusto ng tao. Gusto ng tao ng kasiyahan na maisip na kahit pa magkakaroon ng tagsalat, magkakaroon siya ng pagkain. People like food in spite of crisis. People like overflowing blessings in terms of clothing. That in spite of all the deprivation that can happen, people want to be clothed properly and sometimes even beautifully. People want assurance of things, very especially in this very financially oriented civilization. People want a lot of money. People like protection from attack of destroyers. Kahit na nagkakaroon ng inflation, kahit na nagkakaroon ng crisis, nagkakaroon ng economic problem, ang mga negosyante, gusto pa rin nilang tumubo. Kahit nagkakaroon ng global warming, nagkakaroon ng mga baha, mga tornado, ang mga magsasaka, gusto pa rin nila talagang umani ng itinatanim nila.
People like protection from attack of destroyers, and people like protection from misfortune. Kaya napakaraming mga tao ay kung ano-ano ang ginagawa para lang iiwas ang sarili nila sa malas o para magkaroon sila ng tinatawag nilang swerte. May mga spiritual na taong ayaw ng ganyang mga salita. Meron namang dahil sa kanilang pagiging spiritual, kung ano-ano ang pinaniniwalaan nila at iniiwasan para sila ay magkaroon ng magandang kapalaran. In times of crisis, very especially, people like special treatment from God. People like protection from God. Gusto nila ma-assure na kahit nagugutom ang mundo, ang sambahayan nila hindi. Na kahit na bumabaha ang buong planeta, sila ay lulutang, parang si Noah. Gusto nila na kahit anong tagsalat at tagutom ang mangyari, aalagaan sila ng Diyos. People like protection from loss of income, from loss of investments, and even loss of profit. Wala pa yata ako makikitang tao na ayaw yung mga bagay na yan. Gusto natin may protection. Gusto natin may assurance. Gusto natin merong insurance. What people can do to avoid crisis, therefore? What can people do to avoid poverty and loss? We will refer to the prophet Malachi. Kung ano ang kanyang hatol, kung ano ang kanyang payo, kung ano ang kanyang prescription para makamit yung mga tinanggap na bagay na yun na gustong-gusto ng mga tao. Protection from loss, protection from misfortune, in spite of all the trouble. Si Malachi po ay nag-prophesy, naghayag nung mga panahon na 516 before the Christian era. So mga halos kalahating libong taon bago si Kristo ay naglakad sa balat ng lupa, nagturo itong si Malachi. Noong mga panahong yun ay naitayo ng muli ang pangalawang templo ng Israel sapagkat ay nasira at itinayong muli. Subalit may problema ng panahon ni Malachi or si Malakias. Laganap ang pag-abuso ng mga tao sa isa't isa. Laganap ang kabulukan or corruption. Even the priesthood was very corrupt. And there was a great problem in the society of Israel. Ang mga mamamayan ay hindi na nag-iikapu. The people were not doing their sworn duty, obligation to the temple. At ang mga utos ng Diyos ay binabaliwala. At itong ating pag-aaralan, ang ating panalangin, kapulutan natin ang aral sa pagharap sa krisis. Malachi 3:6-12. Ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at siniway ninyo ang aking mga kautusan. So ipinapakita dito ni Yahweh yung pagkakaiba niya sa mga tao. Sabi, alam niyo kung ba't lang kayo nabubuhay pa? Kasi hindi ko binabawi ang aking salita. Ang mga pangako kong binitiwan sa inyong mga ninuno, tinutupad ko pa rin. Pero kayo, katulad din kayo ng mga ninuno ninyo, hindi nyo tinutupad yung usapan. Ako na lang nag-iisang tumutupad dito. At dahil lang doon, kaya kayo yung mga buhay pa. At ipagpatuloy natin, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? In other words, nagmamaang-maangan pa ang mga Israelita, tinatanong nila, paano ba kami tumalikod? At pag nalaman namin yun, di malalaman namin kung paano kami manunumbalik. Kasi ang pangako ng Diyos, bumalik kayo sa akin, makikipagbalikan ako sa inyo. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Ngunit, hindi. Pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Yun pala ang topic nito, tithes and offering. So yung mga ayaw makinig, tumayo na at umuwi. No? Ngayon, yung gusto ng insurance, yung gusto na maligtas sa mga krisis, mabigyan ng pabor ng Diyos kahit na nagdidilubyo ang mundo, manatili kayo dyan makinig. Dahil itinuro ni Malachi kung paano. At alam naman ng marami na sa atin yan eh. So nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan, mga taksil kayo, ako na lang ang natin ang faithful. May usapan tayo, di kayo tumutupad. Kaya lang kayo hindi pa nalilipol dahil tinutupad ko pa rin ang pangako ko. Pero gusto niyong ma-ensure, makipagbalikan kayo sa akin. Paano naman po kami nawala? Sabi, ninanakawan niyo ako eh. Hindi pa ba pagtalikod yan sa akin? Sabi ng Diyos. Paano naman po namin kayo nanakawan? Diyos kayo. Sa inyo mga ikapo, hindi kayo nagtatithe.
Hindi kayo nag-o-offering mga magnanakaw, sabi ng Diyos. Sabi ng mga Hapon, mga dorobo. Malakay 3:6-12, ipagpatuloy natin. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito isasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakain na manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isa ito sa mga popular na mga chapters ng Bible. Laging itinuturo, lalong-lalo na kung ang mga tao ay nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin sa tahanan ng Diyos. Because God does not change, God was saying that His people do not get totally destroyed. Because God gives His word and God gives His promises. And the Lord was saying people must return to God to avoid crisis. Yun pala, para hindi kadapuan ng dilubyo, people must return to God, which means people must not rob God. Hindi lang ang pagnanakaw sa Diyos, ang pagtalikod sa Diyos, marami pang iba. Pero ito ang pinag-uusapan sa Malakay chapter 3. Itong paraan ng pagtalikod na ito na talamak sa bayan nung panahon na yon at sa maraming panahon. Yung palang pagnanakaw sa Diyos, robbing God is being equated with turning away from God. Kahit ka pala dasal ng dasal, hallelujah ng hallelujah, attend ng attend, pero ninanakawan mo ang Diyos, hindi ka matapat sa iyong mga ikapu at sa iyong mga paghahandog, tumatalikod ka pala nun sa Diyos. Ganon pala ang tingin ng Diyos doon. Robbing God means being unfaithful with one's tithe and offering. So ano po ang hatol ng Diyos? Bring the whole tithe into God's house. Marami pang magtatanong, Pastor, sa net po ba o sa gross? Mga tanong na gusto kasi magpalusot. Yung kung ano ang mas mababa, yun ang i-apply. No? Mga sari-sari. Paano po yan? Nagbibigay ako ng pambili ng gamot ng tiya ko. Ibabawas ko po ba yun sa tithe? Diba? Ang tanong, God's house ba yung bahay ng tiya mo? No? Ano ba yung kinoconsider niya na God's house? The church, the temple. No? Na doon ginagawa ang mga pagkain na ipapakain sa sambayanan, spiritual food. Yun ang kusina ng Diyos. Doon pinapakain ng mga tao ng spiritual food. Yun ang dining room ng Diyos. Doon hinaharap ang mga taong na mga problema, doon sila pinakikitunguhan, doon sila pinapayuhan. Yun ang sala, receiving room ng gawain ng Diyos. Kaya sabi, bring the whole tithe. Hindi kapra-kapraso, hindi konti-konti. Because it is in the work of God that the ministry and the work of God is done. No? So nakikita po natin yan na napakalinaw. Sabi sa Levitico 27:30, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Of course, this is talking in an agricultural context. If you are trading, you know what your tithe is. If you are into another form of livelihood, you know what your tithe is. So ano daw ang pwedeng gawin ng mga tao para iwasan yung mga dilubyo? Yung pag may tanim sila, nalalaglag yung bunga, hindi pa umaani. Sinasalanta ng mga insekto, ng mga peste, ng mga bagyo. Yung trabaho sila ng trabaho, wala namang mangyari. Sikap sila ng sikap, hindi nagbubunga ang kanilang mga pagpapagod. Ano daw dapat gawin? Give appropriate offerings. So that there will be food in God's house first. Nehemias 13:12, dahil dito, ang lahat ng mamamayan ng Huda ay muling nagdala ng ikasampung bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak, langis, etc., etc. Nung nilikha ang bayang Israel, ay may kontrata. In fact, better than a contract, may covenant. Nung po ang bayang Israel ay alipin pa sa Ehipto, nakipagkontrata sa kanilang Diyos. Ilalabas ko kayo dyan sa pagiging alipin, palalayain ko kayo, dadalin ko kayo sa lupang ibibigay ko sa inyo, magiging isang bayan kayo, pero ako ang kikilalanin ninyong Diyos.
Ako ang Diyos nyo, hindi iba. Kasi ako ang maglalabas sa inyo sa slavery. Kaya lagi sasabihin ng Diyos, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, the land of slavery and misery. Then, first commandment, you will have no other gods before me. You see, it's part of the contract. No? Kahit ngayon, may mga tao na slaves, hindi sa Egypt, sa sarili nilang Egypt. Pinalaya ka ng Diyos, binigyan ka ng buhay na muli, binigyan ka ng pag-asa, binigyan ka ng lakas, pinagaling ka sa iyong karamdaman, binigyan ka ng karunungan, binigyan ka ng laya na maghanap buhay, may usapan din kayo ng Diyos. Siya ang magiging Diyos mo at ikaw ay susunod sa Kanya. It is a contract. Better than a contract, it is a covenant. Now, contracts have stipulations. May mga detalye ang mga kontrata, may usapan, itong gagawin mo, itong gagawin ko, itong gagawin mo, itong gagawin ko. Magde-deliver ka, magbabayad ako. Pag late ang delivery mo, may multa ka. Laging may ganon. At isa sa usapan dyan, bibigyan kita ng hanap buhay, bibigyan kita ng buhay, pero magta-tight ka sa akin. Mag-o-offering ka. Yun ang usapan. At lagi na't ang tao, pag nagkakaroon na, lumilimot. Marami nga mangungutang, di ba? Pag napautang mo na, nalimot na ang utang. Ayaw nang magbayad. Samantalang, ang pagpapautang, kahit hindi nilinaw sa'yo, magbabayad ka ha, magbabayad ka. Kahit yung malinaw na malinaw yon, meron pa rin hindi nagbabayad. Ngayon, may mga nagpapautang, hindi naman ganun ka tigas ang muka. Hindi naman sasabihin sa'yo, magbayad ka, kailan ka magbabayad. Hindi naman ganon. Pero basta pinautang ka, kasama sa usapan yun, magbabayad ka, kahit hindi verbalize. It's part of the contract. Kaya meron ako isang kaibigan, napakatalino sa pagpapautang at tuturuan ko kayo. Ewan ko lang kung gusto niya magsinungaling ng konti, bahala kayo. Pero ganitong style niya. May uutang sa kanya. Nahihiya naman siya sabihin, kailan ka magbabayad? Di ba? Magbabayad ka ba interes? Nahihiya siya. So sasabihin niya, walang-wala ako pero iuutang kita sa tiya ko. Pero yung tiya ko may pagkaswitik. Gusto niya, pag nagpautang siya, clear kung kailan ka magbabayad at magbibigay ka ba ng interest o hindi. So, hahanap kita ng mautangan, pero kailan ka magbabayad? Papaalalahanan kita pag magbabayad ka na, ha? So, ito namang sabi, sige, ganun ako magbabayad. Pera lang naman yung ipapautang niya, pero clear kung kailan magbabayad. Pagka bisperas na ng bayaran, sabi niya, hoy, bayaran na bukas, ang tiya ko basungit, nasa na ang bayad? Yung hiya niya para maningil, nalampasan. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo gamitin yung technique na yan. Kasi tayo naman napakasobrang babait, nagpapautang ka na, ayaw mo pang magtanong, kailan ka magbabayad? Yun naman nangungutang, saksakan ng kapal, hindi pa siya magsabi kung kailan siya magbabayad. Ikaw pa to ngayong nakikiramdam. Di ba? Very ungodly way to treat people who help you. But going back to the relationship between God and man, there is a covenant. Binuhay ka ng Diyos, pinalaya ka, pinakikilos ka, may usapan, dapat ka mag-tithe. Dapat ka mag-offering on top of the tithe. And this follows the principle of planting first before harvesting. Of giving first before receiving. Sabi, dalhin nyo ng buong buo ang inyong maikapo at subukan nyo ako. So, magdala ka muna bago ka manubok. Hindi yung sabihin mong, i-bless mo muna ako bago ako mag-tithe. Hindi Sabi, mag-tithe ka muna. At nang malaman mo kung tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. At alam nyo, napakarami kong kilala, sobrang magpatotoo sa katotohanan na yan. Talagang totoong-totoo, subok na subok. Kawikaan 24. Ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Siyempre, hindi ka nagtanim, malangan namang umasa kang umani. Pwede mong i-apply yan sa agriculture, pwede mong i-apply yan sa iyong social life, at lalong-lalo pwedeng i-apply sa ating relasyon sa Diyos. Lucas 6:38, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Pero aling nauna, ikaw, magbigay ka para kabigyan. Sabi mo, bakit ako mauuna? Diyos siya. Ang totoo, nauna na siya. Nung isinilang ka sa mundong ito, nauna na ang Diyos na nagbigay sa iyo. Because you were born with nothing. You brought nothing into the world, and you cannot take anything out of the world. So anything that is in your body, in your house, in your pocket, in your wallet, in your bank account, anything in your name,
is only God-given. Kasi wala ka namang bit-bit no ipanganak ka eh. So nauna na rin talaga siya, ikaw ngayon ang mauuna na magbigay. Yun naman ay para bigyan ka uli, sabi niya. At yun ay pagtanaw din ng utang na loob at pagkilala na may Diyos ka na kinatatakutan, minamahal, iniibig, that there's a God you surrender to. Alam niyo si Al Capone, yung isang napaka-notorious na kriminal sa Amerika, hindi nila maipakulong dahil napakagaling lumusot. Naipakulong yan sa issues ng tax evasion. Napakababaw na krimen considered sa napakarami niyang mga ginawang masama, pero doon siya na ipakulong. Tax evasion. Gobyerno lang yan ng Amerika. Nagpakulong kay Al Capone dahil sa tax evasion. Ano sa palagi niyo ang gobyerno ng Diyos? Kung papaano magbibigay ng katarungan doon sa mga umiiwas, to pa rin ang usapan. Usapan yan eh. Ayaw mong makipag-usapan sa Diyos, itapon mo lahat ng yung tinatangkilik, lahat ng tinanggap mo sa Kanya mula noon, magsimula ka ng zero. Dahil usapan yan eh. Now, God promised results. And what were the promises? Overflowing blessings. Napakalakas ng mga pangungusap yan. Sabi ng Diyos, subukan niyo ako kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at tapunan kayo na takot-takot na grasyang hindi niyo mapagkasya sa inyong mga lalagyan. Kaya ba ng Diyos yun? Siyempre. God promised prevention of pestilence, damage to crops or equivalent, damage to livelihood. God promised prevention of misfortune. Kasi hindi naman kung masipag ka, it follows na may aanihin ka eh. Hindi naman lahat ng namumuhunan tumutubo. Hindi naman lahat ng nagtatrabaho may naiuwing sweldo. Marami nga, OFW, may contract eh, umuwi din dito, hindi rin pinasweldo na 1 taon, ginutom pa. Hindi lahat ng pagsisikap ay nagbubunga. Kailangan mo ng blessing mula sa langit para ang pagsisikap mo ay magbunga. These are exactly what people want to have against crisis. Protection. Kailangan ng tao. Natatakot kayo sa krisis? Napakarami ngayon, ninenervyos. Unahin yung makipagkasundo sa Diyos. Dahil kung natutuwa sa iyo ang Diyos, may makakapigil ba sa Kanya na pagpalain ka? Ngayon, kung hindi natutuwa sa iyo ang Diyos, kahit magsikap ka, may makakapilit ba sa Kanya na pagpalain ka kung ayaw Niya? Kaya ang inuuna dapat ng tao, hindi yung pagiging wise, hindi yung pagiging tuso, ang unahin mo, bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Kasi pag natutuwa siya, i-blow out ka, mahirap ba sa Kanyang gawin yon? Ituloy po natin yung Malakay, chapter 3, verses 13 to 18. Dalawa kasi ang hinanakit ng Diyos sa tao. Yung hindi sila nagbibigay ng tithes and offering, may pangalawa pa. Masasakit ang sinasabi niyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Kita nyo, may drama din ng Diyos ha. Nagdaramdam, nasasaktan, naghihinanakit. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Yan ang sinasabi ninyo. Kaya ako nagtatampo sa inyo. Lingkod ako ng lingkod sa inyo, nilikha ko kayo, dasal kayo ng dasal, sagot ako ng sagot. Tapos sasabihin nyo, walang saysay maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa Kanyang mga utos? Sabi ng mga tao. O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Sabi ng mga tao. Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Yun ang hinanakit ng Diyos sa mga tao. Nagsasalita kayo na masasakit tungkol sa akin. Sinasabi nyo na be-bless yung mga wicked. No? Sinasabi niyo walang kwenta na maglingkod. Kasi pag lingkod ka ng lingkod, lumiliit lang ang kabuhayan mo, hindi kayo mayaman, hindi ka nagkakakotse, hindi ka nagkakabahay. Mabuti pa yung mga corrupt, mabuti pa yung inuuna, yung mga sarili nila, umuunlad. Yan ang reklamo ng mga tao noon at reklamo rin ng mga ilan ngayon. Kaya napakalaking krimen po, yung ang mga masama sa lipunan hindi napaparusahan, yung magnanakaw, hindi nakukulong, yung mga gumagawa ng mali, hindi napaparusahan kasi nagkakaroon ng negative lesson to people that crime pays. That's why crime should not pay. And the people of God should not allow criminals to go scot-free. Ninakawan ka na, ginahasa ka na, siya pa tong masigla at masaya, ikaw tong kawawa. This is not the way of God.
Ang problema lang doon sa mga tao nung panahon na ito, hindi nila nakita na temporary lang yan, yung pagpapasarap na yan ng mga gumagawa ng masama. Kasi gising ang Diyos buhay ang Diyos. Alam niya yan. At sinasabi nga sa New Testament, their hearts are fattened for a day of slaughter. Yung mga nagtatabaan ng mula sa kasamaan, pinapataba lang sila dahil para pag kinatay sila, maraming mantika. No? Hindi dapat kainggitan. Pero ipinaghihinanakit ng Diyos ang kanyang bayan na iinggit sa mga masama na mapera. Naiinggit sa mga tumalikod sa paglilingkod sa Diyos at ang inatupag, ang sarili lang nilang pagpapayaman. Naghihinanakit ng Diyos, bakit nyo sinasabi yan na walang saysay maglingkod sa akin? Bakit pinapalabas nyo akong walang kwentang Diyos? Verse 16, pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. So may dalawang tropa. Yung mga walang galang na sinasabing walang kwentang maglingkod sa Diyos, mabuti pa yung hindi naglilingkod, nagkakapera. At may kabilang grupo, yung may galang. Malakay 3:13-18, continued. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. So nakikinig ang Diyos sa mga usap-usapan niya, bulong-bulungan sa mga gilid-gilid, no? Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Sabi niya sa anghel, ilagay mo sa computer ang mga pangalan ng mga taong yan. Itong mga sa kabila ng lahat, hindi sila nagsasalita ng masakit laban sa akin, laban sa paglilingkod sa akin, at hindi nila ikinasasama ng loob na mas umasenso yung masasama kaysa sa kanila. Ilista ang mga pangalan ng mga ito. May kakalagyan ang mga taong ito. You know, God is a fastidious record keeper. Even the idle words we say are all recorded. Sabi nga sa New Testament, pati bilang ng inyong buhok alam sa langit. Kung ilan ang nalaglag sa unan nyo kaninang umaga, sumama sa shampoo nyo kanina, bilang. Mahilig magbilang ang Diyos. May isang ang buong chapter sa Bible ang tawag, Numbers, di ba? Mahilig siya dyan. Sabi, itong mga daldalerong, itong masasama ang tabas ng bibig, ilista rin yan, May kakalagyan sa akin ng mga yan. Meanwhile, yung mga magaganda magsalita, verse 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ko ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Kung may distinction pala ang Diyos sa mga tao, it's not between black or white. It's not between rich or poor. It's not between male or female. It's between those who serve Him and those who don't. Ilista yung mga yan. May araw ng pagtutuos. God is God of justice. He will reward the good and punish the bad. So ano pa daw ang sinasabi ng mga yan? What can people do to avoid such crisis? Do not talk ill of God. Do not say harsh things about God. Do not regret having served God. Do not regret serving and obeying God. And very, very, very importantly, do not envy the ungodly. Kuminsan may mga naglilingkod sa Diyos, naiinggit sa kapitbahay, lumalaki ang bahay. Ito namang may bahay ng pastor, walang bahay. No? Nangyayari kuminsan. Kaya dapat mo nang alagaan yung mga pastor mo, magkabahay naman yan, ang hindi lang wife niya, laging inggit na inggit. Hoy, mabuti si pare, lumalaki na yung bahay, may extension na. Tayo dito pa rin nakatira sa Tupperware. Yung mga binibigyan kuminsan natin ng maraming paraan para manibugho yung mga workers kasi they are not supported well. No? We are not kind to them. Although that is not an excuse, but human beings find excuses to complain. So we should minimize those excuses by being very supportive. At yun nga yung reklamo ng Diyos. Hindi kasi kayo nagtatithe, so there is no food in my house. My workers are hungry. My workers are deprived. Sabi niya, dapat gawin ninyo ang inyong tungkulin. No? So yung mga nagsasabing ayaw ng Diyos, napapakinggan niya. Yung mga nagsasabing walang mangyayari sa inyo dyan sa church. Walang mangyayari sa yung ministry. Tingnan mo ako, may kotse na ako, ikaw wala pa. May mga ganyan mga hudas . No?
ginugulo yung isip ng mga naglilingkod, iniinggit ng mga material things. And Malachi and God are one in saying that this is a very, very bad form of turning one's back on God. Because this will incur God's wrath. So what can people do to avoid crisis? Serve God. Makinig kayo mabuti mga kapatid. All work is service to God. All good work is service to God. Okay? Sastre ka, it's not serving God. No? Musician ka, kung saang lugar, that is serving God. Agriculturist ka, that is serving God. Dahil lahat ng trabaho na yan, nasa classification ng creation. Pero may mga trabaho na mas diretsahan ang intensity ng paglilingkod sa ministry ng Diyos. Meron indirect, no? Meron mga direct. Yung talagang nasa full-time ministry, napaka-direct ng kanilang paglilingkod. Meron naman indirect, lahat naglilingkod. But you must know that there is a difference in intensity, no? Meron naman mga full-time na sa work ni Lord, magpa-part-time pa. Meron naman worker na sa church, totally tatalikuran pa yung work para maglingkod sa ibang templo, para maglingkod sa iba. Although that is not ungodly, but the intensity of direct service in ministry is minimized. It is greatly lessened. So nagsaserve ka sa God, hindi ka dapat mainggit sa, mabuti pa yung isa, nag-resign na siya sa church at ngayon ay sumasayaw na siya sa cabaret at mas malaki ang kita niya. Bakit ka naman maiinggit doon? Ito ang sinasabi ng Diyos, ba't kayo naiinggit? Nakakapagdamdam kayo Parang sinasabi niyo walang kakwenta-kwenta mag-serve sa akin Diba? Napakadali niyong mabulag sa mga konting bling-bling. Marami na siyang bling-bling, nakakainggit na siya. Diba? Sabi, bakit kayo ganyan? Anong palagay niyo sa akin? Hindi ako marunong magtala, hindi ako marunong mag-record, hindi ako marunong magbigay ng gantimpala. So what can people do to avoid crisis? Be and stay righteous. In spite of, in fact, because of the bad days. Sasabihin ng iba, mahirap ang buhay ngayon, kailangan wais. Ibig sabihin, yung lalamang ka ng konti, you will cut corners. Mga kapatid, huwag kayong matutukso doon. Dapat sasabihin nyo, ang hirap ng buhay ngayon, kailangan mas godly tayo. Kasi ang Diyos, kung pagpapalain ka, ano man ang hirap ng buhay, ano magagawa sa iyo ng mundong ito? Kung gusto ng Diyos na kupkupin ka. Huwag tayong matutukso na dahil mahirap ang buhay, papasamain natin ang ating pamamaraan. Lalo mo lang kakalabanin ng Diyos. Umasenso ka man, panandalian, fake, dahil merong day of reckoning. What is the result of pleasing God? God will spare His people from crisis. And God will treat His obedient people differently. Sabi niya, makikita ninyo ang pagkakaiba kung paano ko itatrato yung mga makadiyos at hindi. Isang halimbawa na lang, nasa Exodus 10:21 to 23. Nag-brown out ang buong Egypt. May generator, no? Sa Goshen, yung tahanan ng mga Israelites. Sinabi ni Yahweh kay Moses, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim ang buong lupain sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto, maliban sa tirahan ng mga Israelita. Nakita ninyo? Nagdilim ang buong bayan, pero yung langit may butas ng konti yung madilim na ulap, sumungaw at pumasok ang liwanag, ang tinamaan lang yung lugar na tinitirhan ng mga Israelita. Anong dilim-dilim kung gusto ng Diyos na paliwanagan ng lugar mo? Anong gutom-gutom kung gusto ng Diyos na buhayin ka? Ang unahin ng tao, sundin ang kalooban ng Diyos. Huwag mainggit doon sa mga inuuna ang sarili para lang paluwagin ang kanilang mga pagnanasa. You want safety? You want security against crisis, against hunger, against misfortune, against loss? You need the best insurance. And the best insurance is God's pleasure. It is not to say that you must not work in a practical way. Sa isa nating mensaheng na-deliver na, nagbigay na tayo ng mga katuruan kung paano iiwasan ang krisis. And that is do what is practical. We have said plant, invest, do good, work, save, conserve. Yan yung nauna na nun, practical. Ngayon, binibigyan natin ng panibagong balanse yan. May kakambal yan. Dapat ginagawa mo on one hand yung tama, at pangalawa, you must always please God.
please God. Because one will never be enough without the other. You must please God. No? Walang garantiya ang buhay. Kahit gawin mo lahat yung one, work hard, invest, save, everything, there is no guarantee that you will succeed. Mangangaral, Siyam 11, Ecclesiastes 9:11. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito, sabi ni Solomon. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na hindi lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Sabi ni Solomon. So huwag kang magyabang na kaya mo yan, meron kang kapital, meron kang ganito. No. Kailangan ang lahat ng pagsisikap. Kailangan talagang gawin yan. Pero may kakambal na pagsuko sa Diyos. Pagsunod sa kanyang mga utos. Pagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Kasi kung minsan pag sinabi ng mga tao, you must be practical. Ang ibig sabihin nila, you must be selfish. You must be a hoarder. No? Kailangan mag-ipon ka na mag-ipon dyan, huwag ka magbigay. You must not give away. Kadalasan yan ang ibig sabihin ng sinasabi lang, be wise, be practical. That is wisdom to men, but foolishness to God. Unang Korinto 3:19-20. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. At unang Korinto 2:14, sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yon. At di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So pag hindi mo nakikita yung logic na pag nagtatithe and offering ka, nagsaserve ka kay God, mabibless ka, ibig sabihin, wala ka nung spiritual wisdom. Kailangang hingin mo sa Diyos para makita mo yung hindi mo makita. Sapagkat kung ang nakikita mo lang ay kayang makita ng mata, isa yung napakalaking kabulagan. If only what you can see is what can be perceived by the eye, then you are blind. Because there is so much more than what the eye sees. There is so much beyond what is tangible. There is a world beyond, beneath, and behind the material world. Kaya ang sinasabi, our battle is not against flesh and blood, but against principalities, against powers in the air. What you see as a material object is only a physical representation of a much more powerful spiritual reality and equivalent that is invisible to the naked eye. We must have the spiritual eyes to see things that really matter. So ang ibig sabihin lang yan, huwag laging makinig sa common sense. Huwag laging makinig to what is wise and practical if that goes against the wisdom of God. Obey God's wisdom rather than men's wisdom. You want security against crisis? Faithfully give your TOS, tithe, offering, and service. Stay righteous. Do not talk badly about God and serving God. Huwag mong pagmukhaing hangal yung mga naglilingkod sa Diyos at ikaw na hindi naglilingkod, mukha matalino. Kinamumuhian yan ng Diyos. Huwag mong inggitin yung mga naglilingkod sa Diyos na wala mga bling-bling na suot-suot mo. Dahil kaya ka lang nagkaroon, tumalikod ka sa iyong ministry. Hindi yan ipinagkakapuri, yan ay ikinakahiya. Talk well of God. Talk well of serving God. And we must continuously progress in giving. Give more and more, not less and less. We must progress more in our service. Serve more and more, not less and less. Giving to God's house is not an advertising budget of a company. Alam nyo, ang isang pagkakamali ng maraming kumpanya, pag lumiliit ang income nila, tinatanggal nilang advertising. Inaalis nila yung promotion. Ang hindi nila alam, what could save their company is good advertising and promotion in times of crisis. Na yung mga tao, yung konti nilang pera, namimili na lang sila kung alin ang bibilhin, you need their attention. You need their loyalty, so they'll continue to buy your product or service. Pero ang mga kumpanya, inaalis nila agad advertising, ang tingin nila doon luho.
That is suicide. Anong application niya sa buhay natin? Humihirap ang buhay. Yang unang inaalis ng iba, ang offering at tithe. Yan ang suicide. Dahil lalo kang nawala sa pabor ng Diyos. Naghihirap ka na nga, tatalikod ka pa sa responsibilidad mo sa Diyos. Anong gusto mo? Talikuran ka na ng Diyos ang buong buo. Kasi sabi niya, tinatalikuran niyo ako. Bumalik kayo sa akin, makikipagbalikan ako sa inyo. Give your tithe and offering, full, sabi niya. At subukan niyo ako. Nagdududa ba kayo? Sabi niya, subukan niyo. Subukan mo lang naman nang malaman mo. Diba? Paano mo malalaman, hindi mo sinusubok. So, mali ang ginagawa ng iba. No? Kitang-kita mo kuminsan, lalo mga enrollment, June, halos walang mag-tithe and offering. No? Dahil enrollment. No? Tuloy din naman yung gastos ng church. Kitang-kita mo yan. Pag magpapasko, nagte-13 month pa yung mga tao, hindi naman nagdo-double yung, yung collection. So, ibig sabihin, yung mga nakaka-13 month pa, hindi sila faithful. Dahil dapat na-double yan Di ba? Ang dali-daling makita yung numbers. Kitang-kita mo yan. Yung mga sa church, pag dumadaan na yung basket, isa maglalagay 2 ligtang, isa maglalagay 3 ligtang. Diba? Pero lahat yan, paglabas, blessed na bless ako. Ikaw na lang ang na-bless, hindi ka na naging blessing. Pwede ka bang pumunta sa restaurant, kakain ka, busog na busog ako, tapos lalabas ka, libre. Di ba malaking kahihiyan yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Huwag magmaang-maangan. Di ba? Kaya naman yung nagwa-wise-wisean dyan, kulang at kulang din. Sila rin yung lagi nagdarahop. Kakalabanin mo ang Diyos, mananalo ka ba dyan? So if you cannot be holy, at least be wise. Sumunod ka na lang kung kalabanin ng Diyos. At huwag na huwag mong pagsisisihin yung mga naglilingkod ng full-time. Lingkod ka ng lingkod dyan, walang mangyayari sa'yo. Yan ang mga mensahero ni Satanas. Ginugulo yung mga naglilingkod. At tingnan mo ng buhay nila, huwaran ba? Talaga bang napakaganda na narating mo sa buhay? Di ba? Dapat yan iniisip. Security against crisis, please God. It is your best insurance. Diyos namin sa langit, nawa po, bigyan nyo kami ng karunungan na maunawaan ang mensahe nyo para sa bawat isa sa amin. Humihingi kami, Panginoon, ng personal message. Turuan nyo po kami. Makipagniig tayo sa Diyos at humingi tayo ng mga personal na katuruan tungkol sa mga bagay na atin nadinig.